A very blessed, wonderful morning to each and every one of us. So, nagtataka po siguro kayo, yesterday, nagpahinga lang po ako. Wala po, pero very busy po. Pahinga lang po sa paggawa ng video, pero kahapon po ay sa very tiring day. Pero nag-relax muna po ako sandali. 'Di ba? Kung nag-ceasefire sila, nag-ceasefire din ako, 'di ba? Siyempre po, para kailangan din natin ng pahinga. Right now, may kaugnayan pa rin po sa ceasefire. Don't worry, that is our topic for this morning, you know? So, malamang alam niyo po itong tatapikin natin na ito, nasa 1 Thessalonians 5:3, at ito po ay tinawag ko na the danger of false security. Ayan. Alam naman natin, 1 Thessalonians chapter 5 verse 3. While people are saying peace and safety, then sudden destruction will come upon them, as labor pains come upon a pregnant woman, and they will not escape. I love the last portion, and they will not escape. Alam niyo po ba kung bakit? Itong panahon po natin ngayon, walang totoong kapayapaan. Only pagdating ng Prince of Peace, doon lang po maghahari ang kapayapaan sa buong sangkalupaan. Yun po yung millennial kingdom ng Panginoong Hesukristo. Soon, pagdating ng ano ba yan? Minamalat ako. Pagdating ng totoong hari ng kapayapaan. Kaya alam nyo, merong feeling na we all know well, di ba? Parang alam natin lahat, no? Yung meron tayong comfort, meron tayong kaisipan na everything is under control. O ayan, sinasabi ko na. Pero ayoko po magbanggit ng espesipikong mga ano. 'Di ba? Parang hindi nga dito, ganyan ang mundo eh. O kaya namin 'yan, kontrolado namin 'yan. Ganyan ang mundo eh. Everything is under control. Nga ba? Nga po ba? Oh. 2 days ago, sabi nagkaroon ng ceasefire. Pero ano nangyayari? May balita. Wala rin. Nagpapaputok din yung kalaban. Huwag lang po tayo magbanggit ng mga names dito. 'Di ba? Kaya nga sabi nga, when life goes smoothly, kung yung mga plano natin nagwo-workout, 'di ba? Misto lang nag-workout nga ng mga ilang minuto yung ceasefire, pero may mga balita na naman na, yan na naman po, no? Kaya ang ending niya mas malalakas pa sa dati, 'di ba? Ganun ang mangyayari. Kaya when the world around us seems calm, at inaakala natin na mapayapa, yun ay, yung tingin ng tao sa kapayapaan, iba sa description ng Panginoong Hesus. Kasi ang Panginoong Hesukristo may sinabi siya, my peace I give unto you, not as the world gives. May distinction siyang binabanggit eh. 'Di ba? My peace I give unto you, not as the world gives, but, inulit niya, my peace I give unto you. Inulit ng Panginoon eh. Ibig sabihin, manangan tayo sa kanyang peace. Manangan tayo doon sa kapayapaan ni Kristo. Hindi doon sa sinasabi ng mundo na all is well, we are safe. Nga ba? O, di ba? Babanatan natin ng nga ba? Again, sabi ng Panginoon, ang ganda, my peace I give unto you, not as the world gives. So, sa makatuwid, meron din palang binibigay na peace ang mundo. But the Apostle Paul gives us a serious warning here. Sinabi niya na precisely when people are claiming peace and security, sudden destruction will come. Okay. Sabi niya rito, think about the image he uses. Tignan natin yung mga ginamit niyang images. Labor pains on a pregnant woman. O, di ba? She may go about her day feeling fine, thinking she has time. But when the time comes, yung panganak niya, the pain starts suddenly. O nag-umpisa ang kanyang araw, yung mga anak ng babae, maayos, pero mamaya humilab na yung kuyansyan, ayan na po. Then, they growing strong, yung pananakit, and there is no way to stop them. Lalabas na yung bata. It is inevitable, unavoidable, and comes when least expected. Yung panganganak, no? So, this is how it will be with the day of the Lord. The world will be lulled into a false sense of calm. Parang masyado silang, kumbaga na-deceive ng false peace
o yung false sense of calm. People will trust in their systems. Makinig pong mabuti. People, sabi ng Bible ito di ba? According dito sa pagkakaliwat na pagkakababa ng salita. Sabi niya dito, people, will trust in their systems. Their wealth. O, tignan natin to. Gusto ko ulitin to People will trust in their systems. Maganda ang sistema namin. High-tech yan. Their wealth, yung mga mayayaman. Marami akong business. Yung mga anak ko, bata pa lang, may business na. Pero walang business kay Jesus. Ayaw nila kay Jesus. May problema po yan. Tapos, meron din silang tinatawag na pinagmamalaki dahil nasa kapangyarihan sila. Meron silang power. Ewan ko lang kung may kilikili power sila. Pero itong init ng ito, pero yung init ng panahon na ito, hindi na hawak mo ang beat, hawak mo ang hit. Okay, joke lang. Their power, tapos sasabihin daw nila, nothing bad will happen to us. Di ba? Nothing bad will happen to us. Actually, may kilala po akong taong ganito. Hindi ko na po babanggitin. Hindi siya kilala. May kaya po sila. Marami silang business. Nothing bad will happen to my business. Kasi yung mga ibang kapatid niya yung business, hindi naman ganun katindi, hindi naman ganun kaganda yung kinalabasan. Pero yung sa kanya daw, maayos. Nga ba? But in that very moment, judgment will arrive like a thief in the night. Unexpected, powerful, and inescapable. Wow! But in that very moment, judgment will arrive like a thief in the night. Unexpected, powerful, and inescapable. Magpatalastas muna po ako Ako po, pag ginagawa ko itong video, hindi ko pinapansin yung makulit na aso. Sana kayo habang nanonood o nakikinig, huwag nyo na pong pansinin. Dahil hindi po makontrol na po talaga. Aso ng kapitbahay dami. Sa auntie ko po yung mga aso niyan. I can't control it. Maliban na lang po pag may na-inventong device, I promise to buy one. Yung pagka nag-record ako, makukuha lang yung salita ko. No? At hindi makukuha yung outside noise. Kung meron pong ganyan device, paki-comment naman po at bibili po ako. Dahil nahiya na rin po ako sa inyo. Okay, ang ganda pa naman ng ating... Pero huwag na po pansinin, hiyain na po yung outside noise. Hindi naman po ako ganun kayaman para bumili ng recording studio. Aba, kung ganun karaming pera ko, bibili na ako ng recording studio at doon ako magre-record. Habang nakakakuha ko ng mga revelation sa Lord. Okay, anong ibig sabihin ng mga ito? Number 1, worldly peace is not true peace. Okay, the peace the world offers is shallow. It depends on circumstances, staying the same. Yun, nakadepende sa nakikita. But God's peace is deep. It stays with us even when storms come. Ako nakaranas po ng ganyan. Do not trust in the way what you see around you. Trust in what God has promised. Number 2, complacency is dangerous. When we feel safe, we often let our guard down. We stop watching, stop praying, stop living with purpose. But as believers, we are called to be children of light, alert, awake, and ready. At palaaral ng salita ng Diyos, nanunood lagi sa Daily Good Vibes. Yan dapat. No? Number 3, readiness is the only safe way. We do not know the day or the hour. Pero alam nyo ba, ever since na born again tayo, nakaready na tayo. But we know that it will come. Ayun lang yun. So let us live each day as if it could be today. O yan. Let us keep our hearts right with God, forgive quickly, love deeply, and walk in His ways. Okay. Pero alam nyo ba, ang mga puso natin right na po kay God ever since na born again po tayo. Okay? So, today, do not settle for the false peace of the world. Seek the true peace that comes from knowing God. Stay awake, stay ready, and keep your eyes fixed on Jesus. Again, uulitin ko, ever since na born again po tayo, naka-ready na po tayo. At tayo po ay righteous na. Okay? Hindi ka irarapture ni Lord dahil sa iyong tinatawag na good works o religion. Irarapture ka ni Lord Jesus dahil nanampalataya ka lang, simple, nanampalataya ka lang dun sa tinapos niyang gawa sa cross. Kaya kung hindi pa po kayo ka-good vibes, inaanyayahan ko maging ka-good vibes na kayo. Okay? At share ang video nito, share the love of Jesus. Yun lang po. God bless.